The thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Mga kapatid, hindi lamang tayo ang nag-iisip sa ating mga buhay na tayo sumagana. Ang kasaganaan sa ating buhay ay ano? Nasa isipan ng Diyos para sa atin. Plano ng Diyos para sa atin na ang buhay natin ay sumagana. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, gusto ng Diyos, sumagana ka. Praise God. Meron ba itong mga magulang na ang gusto nila yung anak nila maghirap din na katulad nila? Of course, wala. Now listen, ang Diyos bilang ating Ama at magulang para sa ating lahat, isa sa Kanyang maliwanag na iniisip para sa atin, isa sa Kanyang naisip na nangyari para sa atin, na makita sa ating kalagayan ay ang kasaganaan. Hello? Lahat ng naniniwala, pumalakpak sa Panginoon. For I know God said He knows what the thoughts, the plans that He thinks towards us. And one of those thoughts is about prosperity of our life. Kasaganaan sa ating mga buhay. John chapter 10, verse 10. The thief comes only for what? To steal, kill, and destroy. But Jesus said, I have come that they might have life and have it to the full. Kaya lamang nga parito ang magnanakaw. Si Satanas, ninanakaw ang panahon, ang oras ng tao para sa Diyos. Si Satanas, ninanakaw ang mabubuting bagay, kaloob ng Diyos sa tao. Kaya lamang nga parito, si Satanas ay upang ano? Nakawan tayo. Ano pa? Sirain tayo. At wasakin tayo. But there's a good news, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, there's a good news. There's a good news for you. Ano ang good news? Sabi ng John 10:10, Jesus came to give you life abundant. Na parito si Jesus upang bigyan ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, yung buhay na kaloob ni Jesus ay hindi lamang hindi lamang quantity of life, kundi what? Quality of life. Amen? Yes. Ang yaman ng mundo is just a quantity of wealth and riches. Pero ang yaman ay binibigay ng Panginoon, not just quantity, but also quality. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabihin natin lahat, praise the Lord! Praise the Lord! Hayag na kalooban ng Diyos na ang kasaganaan sa buhay natin ay maranasan natin. Kung hindi mo kayang salitain yan, hindi mo yan kayang paniwalaan. Kung hindi mo kayang paniwalaan, hindi mo kayang salitain. Amen? Kaya nyo bang paniwalaan yan? Kaya nyo salitain? Sabihin mo sa katabi mo, ako ay sasagana. Ako ay sasagana. Why? Yan ang kalooban ng Diyos eh. Amen? Amen. Ano sabi ng panalangin? Mangyari ang iyong kalooban kung paano ito'y sa langit, kaya rin dito sa lupa. Amen? Amen. Ang kalooban ng Diyos sa atin ay ano po? Sabi sa 3 John 2, sabi ni John, nung sinulatan niya si Gaius, sabi noon, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper as thy soul prospereth. Sa Tagalog, ang sabi niya, minamahal, ang aking panalangin at naisin sa Diyos ay ikaw ay sumagana sa lahat ng bagay. Kung paano sumasagana ka sa espiritual, gayon din naman, gusto ko sumagana ka rin sa material at sa pisikal na mga bagay. Mga kapatid, there is what we call threefold blessing ang Panginoon sa atin. May blessing si Lord sa spiritual, may blessing si Lord sa physical, may blessing si Lord sa material. Hallelujah. Palakpakan natin ang bilang mga nanampalataya, bilang mga nagtiwala sa Kanya. Amen?
Prosperity. Sabihin natin lahat. Prosperity. Biblical prosperity. So you see, nakita niyo po ba? In the light of the Holy Scripture, it is God's revealed will, plan, and purpose for each person, especially born-again people of God. Ano ho? Ang kasaganaan ng buhay. Maliwanag po yan. Plano ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Plano ng Diyos sa akin yan. Plano ng Diyos sa iyo yan. Amen? Kung hindi mo kayang paniwalaan, hindi pwedeng mangyari sa iyo. Kasi kung kaya mong paniwalaan, sasabihin niya, kalooban ng Diyos na ako'y umunlad. Amen. Kalooban ng Diyos na ako'y sumagana. Kagabi, sabi ko sa mga young people natin, yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, yung tayo manampalataya sa kanyang anak na si Jesus, ang tawag doon is what? Eternal life. At ang buhay na ito na galing kay Jesus ay merong kakaibang katangian. Ano ang katangian ng buhay na galing sa ating Panginoong Hesus na ipinagkaloob sa atin? Na tinatawag nating buhay na walang hanggan. Ano ang katangian niya? It is a self-developing life. Hello? It is a self-developing life. Yung buhay na walang hanggan na tinanggap mo nung manampalataya ka kay Jesus ay may kakayahan sa kanyang sarili na ano? Umunlad. Lumago at sumagana. Amen? Ang kailangan lang ay ano? Padaluin mo sa buhay mo. I-manifest mo sa buhay mo. So walang problema, walang masama kung tayo ay yumaman. Kung tayo ay sumagana. Amen? Dahil yan ay plano ng Diyos, kalooban ng Diyos, para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. The big question is this. How this plan and purpose of God's economic prosperity in our life become possible and real? Nakita na natin, kalooban ng Diyos, plano ng Diyos, kagustuhan ng Diyos, na tayo ay sumagana. The big question is, how will that be possible? Paano yan magiging posible sa atin? Ang tagal na natin nanampalataya sa Panginoon. Pero parang bakit hindi yata totoo? Hindi ako sumasagana, hindi ako umuunlad. Hindi ako umaangat sa aking buhay, pamumuhay at ikinabubuhay. Yun po ang malaking tanong. Paano po magiging posible yan? Paano yan magiging totoo sa atin? Hello? Kasi kita na natin sa Biblia, kalooban ng Diyos pa rin. From Old Testament to the New Testament, God is consistent. Pag sinabing consistent, hindi niya binabago, hindi niya binabawi. Kung ano yung sinabi niyang plano niya, kalooban niya na mangyari sa atin sa lumang tipan, sa unang panahon, hanggang ngayon, yun pa rin ang gusto niya mangyari sa atin. Because our God is a God who do not change. Ang Diyos ay Diyos na hindi nagbabago. Amen? Ang ipinangako niya ay gagawin niya. Ang sinalita niya ay tutuparin niya. Palapakan natin ang Panginoon. Ang maganda ho dito mga kapatid, it is God who initiated this plan and purpose for our life. Ang Diyos po ang siyang gumawa ng tipan para sa atin. Brother Ode, Brother Noel, Sister Nunu, Sister Matet, pasasaganahin ko kayo. That is my plan, my purpose in your life, says God. Yun ang kanyang tipan sa atin. It is God's commitment. Hello? It is God's covenant commitment for each one of us na tayo po ay makaranas ng masaganang buhay. But the big question is how this economic God's prosperity will be possible to us. Hello? Are you still listening? Bago natin masagot yung tanong, may dalawa akong tanong sa inyo. At sagutin niyo. Sagutin niyo with conviction, with sincerity in your heart. Ang unang tanong, do you really want to prosper? Amen. Gusto niyo ba talagang sumagat? Amen. Ulitin ko, baka hindi pa kayo sigurado sa sagot niyo. Yung sagot niyo, nadidinig ng Diyos yan. Ulitin ko. Kasi ang tanong natin,
Paano mangyayari itong plano at kalooban ng Diyos sa buhay ko na ako'y sumagana? Samantalang hayag na hayag, ito pala ang plano ng Diyos sa akin. Bakit hindi nangyayari? There's something wrong. Amen? Pero bago natin sagutin yung malaking katanungan na yon, na nagiging palaisipan sa atin, bakit hindi nagmamaterialize sa atin ang prosperity na nais ng Diyos sa buhay natin? Ang unang tanong, do you really want to prosper? Amen. Are you sure? Yes. Number 2, are you ready to prosper? Amen. Nakahanda ka bang sumagana? Amen. Iba kasi yung gusto kong sumagana, pero hindi ka naman handa. Dapat magkasama yan. Gusto kong sumagana dahil ako'y nakahanda na sumagana. Tandaan niyo po yung dalawang tanong na yan at babalikan natin yan sa pagtatapos ng mensahe nito.